Ito, pag-usapan po natin, ito pong nangyari po kagabi. Yung appearance po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kabida, sa harap mismo ng mga maestrado at chief prosecutor po, ng International Criminal Court doon ho sa The Hague, Netherlands, mga kabida. May napansin lang po yung karamihan po na nanonood, lalong-lalo na po yung mga Pinoy, na nanghina po ang dating Pangulo, mga kabida, the way he speaks, okay? Parang nanghina po ang Pangulo, po. Okay, ipapakita namin sa inyo yung clip lang po, mga kabida, ng pagtatanong po ng taga-ICC po, kay dating Pangulong Duterte. Actually, mga circumstances lang po yung kanyang tinanong, po, kay former President Rodrigo Duterte, mga kabida, pangalan, edad, saan po ipinanganak, parang ganun Yun kasi yung parang background po ng appearance po, first appearance po sa ICC, mga kabida. Clip lang po, pakinggan natin at obserbahan po natin yung demeanor, yung galaw ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kabida. Narito po. Your Honor, I am Rodrigo Roa Duterte. That's my first middle name is Roa. His surname is Duterte. Merci beaucoup. Thank you very much. What is your date of birth? Again, ma'am. Can we request that the question be repeated? I don't think he heard it. Thank you. Repetition from the English booth. What is your date of birth? Yes, thank you very much, Counsel. I was asking quite simply of Mr. Duterte what his full names were, and then I subsequently asked him what his date of birth was and what his place of birth is. Is that all right, Counsel? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yep. Of course, I will. My birth month this day is March 28, 1945. I was born in the province of Leyte in the Philippines. Ayun. So, obviously po, mga kabida, yung kanya pong kondisyon, kung titingnan po natin yung video, nanghina talaga itong dating Pangulo, po. Okay? Nahihirapan po siya makumpleto yung kanyang salita, po, Okay? Parang hinahabol po niya yung kanyang salita po, Okay? Although dito sa Pilipinas, nung nandito pa po itong dating Pangulo po natin, although obvious masyado yung kanyang galaw, syempre naman matanda na pero iba talaga yung nakita po natin sa video, Marami hong mga mixed reactions, po. Mayroon pong nagsasabi po na baka jet lag lang po yan, mantakin yung mga kabida, isang araw lang po, yung kanyang pahinga. Mula sa napakahabang biyahe po, from the Philippines to Dubai, and then from Dubai to the Netherlands, po. Yun yung haba po ng biyahe po ng dating Pangulo po, mga kabida. Isang araw lang po yung kanyang pahinga, hindi talaga total na pahinga, Kasi dinala pa daw siya sa doktor, sa ospital, Okay? Para po ma-check yung kanyang physical condition, po. So, yun po, Dito po tayo, magbasa po tayo ng mga reaction. Actually, yung video na yan, hiniram ko lang po yan kay Mr. Greco Belica, mga kabida, po. Siya yung nag-post po ng video na yan, po. Babasahin po natin yung mga reactions mula sa kanya homepage, po, Mula kay Marivic Pahe. Ba't ganyan yung pananalita niya at parang nanigas panga niya habang nagsasalita at mahirap yung pandinig niya? I think something's wrong. Wala pa naman siyang kasama. Di kaya may in-inject sa kanya.
yan yung kanyang opinion, ano po, no? Ito pa po mga kabida, mula kay Douglas Amador. Laban lang, Tatay Digong, nasa likod mo ang taong bayan. Okay? Ito pa po, Tax Richie. Chess master yan. Nag-observe pa yan sa mga galawan nila sa ICC. Na-remember nyo yung sinabi niya minsan, nagsasakit-sakitan niya o nagsakit-sakitan siya maglakad. Ganyan ka genius si FPRRD strategy. First move pa lang niya, panalo na. Pwede pala through video call, not the in-person appearance. Kaya pray lang tayo na sana ganyan talaga, ano po. Okay? Yun po yung kanyang opinion, ano po. Mula kay Hisam Di Maampaw, ano po, no? Be strong, former president. Kailangan mong bumalik sa Mindanao. Allah protects you and win this situation. All people of Mindanao, they love you. Ayan. Mula kay Gang Vlog, dapat may action na ang taong bayan, ano po, na? Kay Ian Lara, sabi po ni Attorney Roque, hindi po siya nag-breakfast kasi that's food po ang hinain sa kanya. Miss na daw po niya ang tuyo at sinangag na tuna. Ano? So, ito pa po, na? Marites Peña Gena, okay? Baka may pinainom sa kanya para manghina siya. Di naman siya ganyan. Oo nga hindi siya ganyan Although mahina po siya nung nandito po sa Pilipinas, pero hindi siya ganyan magsalita, no? Okay? So, baka po may mga factors kung bakit po ganyan po siya magsalita. Okay? Parang hinahabol po niya yung kanyang salita po mga kabida, ano po, na? Anyway, yun yung first appearance po ng dating Pangulo, ano po, na? Nagtataka lang po ako kung bakit wala po siya sa courtroom. Yun yung first observation ko po mga kabida nung nakita ko po yung video, okay? Nung pre-trial po mga kabida, ano po, na? Bakit wala po siya sa courtroom, ano? Bakit po nasa ibang place po siya, no? Kasi iba kasi yung kanyang backdrop no? Parang nasa ibang kwarto, no? Ito pong si Digong, ano po mga kabida. So titingnan na lang po natin, baka may iniinda po ang dating Pangulo, kaya siguro hindi nakadalo doon sa courtroom physically, ano po, no? So titingnan na lang po natin kasi napansin po ninyo yung kanyang legal counsel, si Attorney Salvador Medaldea po mga kabida, ano po, siya po yung nag-enter po ng kanyang appearance, ano, bilang counsel po ng dating Pangulo, and most likely baka madagdagan po yan kasi si Attorney Harry Roque po ay nag-enter na rin na kanyang appearance po, I think kahapon, pero I don't know kung bakit wala siya doon, ano, kasi yun yung sabi po niya he will try to enter an appearance po bilang counsel po ng dating Pangulo po mga kabida dito sa kaso po niya na crimes against humanity, okay, na isinampa po mga kabida ni Attorney Jude Sabio at saka ito pong si dating Senador Antonio Trillanes IV diyan sa International Criminal Court po mga kabida, ano pa, na? So, yun po, no? Although may mga questions po itong kampo ng dating Pangulo, okay? Doon po sa proceeding prior dito sa pagtawag po kay dating Pangulong Duterte po mga kabida, meron pong preliminaries, no? Doon sa ICC kahapon, kung saan po kini-question po yung manner po ng pag-aresto po sa kanya, no? Dito sa Pilipinas, mga kabida. Yun nga, yung sinight po mga kabida ni Sas Rugando Sasot na may mga protocols po ang Rome Statute na hindi ho daw nasunod, ano? So titingnan natin kung bigyan ho ito ng due course po ng ICC, ano? Mag-pray lang po tayo, baka ito po yung magiging mitsa po mga kabida para po i-dismiss po itong kasong ito, ano? Okay? At mai-release po itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano pa? Na? So yun lang po, para po sa inyong opinion, ano po yung tingin po ninyo sa
condition po ni Tatay Diggs, ano po, no, mga kabida. You can comment down sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel. Please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Thank you very much. Maraming salamat po sa ating lahat.